Good morning! Welcome sa business presentation ng company namin dito sa Pilipinas. Ito pong business presentation na to, mapapakinabangan nyo po ito, lalo na nandiyan kayo sa abroad o nandito kayo sa Pilipinas. Mas maganda po, pumasok tayo sa isang negosyo, hindi lang tayo nakatutok doon sa ginagawa kasi natin. Dapat kasi habang may ginagawa kang iba, dapat meron kang iba pang ginagawa para kumita ka for your extra income. Huwag po tayo mag-rely dapat doon sa ginagawa mo na kumikita ka, dapat magdagdag ka pa ng another source of income na pwede mong gawin. Ito kung i-present namin, napakasimple lang po nito, it's all about business. Pero bago po yun, papakalala po muna ako para si Mr. Lioby Agbo. Isa po dating empleyado, 16 years po nag-work sa iba't ibang company. So marami na po ang pinagtrabahuan. Pero sad to say, doon sa nangyari sa akin in 16 years, meron akong mga gustong mga bagay pero hindi ko siya nakuha. Dito po, yung nakita ko itong opportunity na to, itong business na to, pinasok ko po, hindi po ako nagduda, hindi po ako nagdalawang isip. Agad-agad po yung nakita ko yung opportunity na to is sinimilan ko po agad siya. Hindi po ako nag-hesitate na gawin. Anyway, bago ko i-start lahat ng mga sasabihin ko, bago ko po i-discuss lahat ng dapat i-discuss, papakilala ko po muna yung company namin. Actually po, nasa food cart business franchising po kami. Ang ginagawa po namin dito, naghahanap po kami ng mga taong gusto magnegosyo. Hindi po doon sa mga taong gustong mag-easy go lucky lang. No? Ginagawa namin to para sa mga taong gusto makuha yung mga pangarap nila na hindi nila makuha-kuha doon sa ginagawa nila for the long time. No? 20 years na, 10 years na, 5 years sa abroad, 10 years na sa abroad, miski dito sa Pilipinas, ganun din po. Yung mga ninuno natin, yung mga uncle, mga magulang natin na nagkantakuba sa pagkatrabaho, pero bakit hindi nila nakuha yung mga pangarap nila na gusto nila mangyari sa buhay nila? At the same time, yung gusto nilang pangarap na mangyari doon sa mga anak nila. Bakit? Kasi hindi po tayo pumapasok sa business world. Dapat po, pumasok tayo sa business world kasi lahat po ng negosyo, sila po yung nakakakuha ng mga gustong pangarap natin. Tama? Meron sila mga house and lot, mga cars, tapos nakapag-aral yung mga anak nila sa magagandang eskwelahan, nabibili na yung gusto nilang bilhin. Tapos yun po. Pero tayo, bilang isang small time na empleyado, nagtrabaho tayo, hindi natin makuha yung mga ganung bagay. Ang nakuha po nun, yung mga negosyante. Kaya i-present po namin sa inyo ngayon, yung negosyo. Anyway, ang pangalan po ng company namin is First Mile Food Cart Franchising. So, dito po sa Pilipinas, ang food cart franchising po namin, ang may-ari po niya si Mr. Javier Peruelo. Ang ating pong warehouse, ang ating komisari, yung gawaan po ng mga food cart, yung gawaan ng mga products, doon po sa Valenzuela City. Meron po kaming 11 food concept. Hindi ko na po isa-isayin yun, pero included po doon yung mga highlights po doon. Yung Buko Madness, shake po yun, yung nasa bottled water na may strong ganon. Tapos meron po kaming Siomai Express, meron po kaming buy one take one na burger, meron po kaming sisig, meron po kaming scramble, meron po kaming Bentelo Corner, and so on and so forth. Marami po siya. Ang halaga po ng isang food cart namin, napakababa po kasi marami pong tao gusto magnegosyo, kanya lang, wala po silang pang-start ng puhunan. Ano pong ginawa namin? Nag-create po kami isang food cart na affordable po sa Pilipino. Lalo-lalo na po dun sa mga gusto talagang magnegosyo, kaya lang talagang wala silang pang puhunan dahil mahal po ang franchise ngayon. Ang franchise world po ngayon, umaabot ng as low as 100,000. Pataas po yun. Hanggang makarating ka ng 300,000, 400,000. Kahit franchise ka pa ng ibang mga malalaking big time franchise. Sabihin ko na po, like po yung may letter M, letter J, di ba? Ang mamahal po franchise niyan. Kaya lang, ang ganda ng negosyo nga na yun, kaya lang, yung mga Pilipino, lalo na, wala po tayong ganun kalaking halaga. Ngayon, meron po kaming kinenceptualize, meron po kaming food concept na which is kung saan pwede ka pong mag-avail nito sa murang halaga. You can start your own business on a small capital. For as low as 25,000, meron ka na pong food cart franchising business. Meron ka na pong food cart doon, yung cart nyo po. Lahat po ng kailangan nyo sa cart, nandun na po siya. Meron na po mga equipments, may initial inventory na po yun. Meron pa po siyang free-loading business. Kung wala naman po kayong location, yung company po nag-o-offer basta within Metro Manila lang ng free location assistance. Free delivery po tayo ng mga products ng mga food cart na franchise nyo nationwide. Ganun po siya. Ngayon, lahat po ng food cart natin, kung gusto mo mag-avail, you are free to go to our office or
we can transact online. Ganun po siya. Marami pong sistema. Basta po, kung may makikita niyo po yung mga advertisement namin or makita niyo po itong video na to, pwede niyo po kami kontakin, pwede po kami message dito. So, ganun siya. Ngayon, ang start po natin, ganito po siya, no? Dapat pumasok ka sa negosyo. Anong negosyo? Food cart franchising. Kasi po, in demand na po ang food cart ngayon. Nakikita nyo, ang dami ng franchise, bakit kasi successful po siya. Meron iba, hindi successful, siguro mali yung location, or siguro mali yung way ng paggawa nila, kung pag-ooperate nila. Kailangan po kasi pinag-aaralan po ito. Ngayon, bakit po pinupush namin itong negosyo na to? Kasi tingnan nyo po lahat po ng tao kumakain. Tama po ba? Lahat po ng tao nagpapaload. Pag wala kang load, parang hindi kompleto buhay mo. So meron pong loading business to, at the same time, food po yung produkto natin. Tingnan nyo po, ito po siya, no? Halimbawa, meron ka pong work, meron ka pong trabaho, bawa, dyan ka sa abroad, o dito ka sa Pilipinas, may trabaho ka, work. Kunwari, nagnineto ka ng 10,000 per month sa trabaho mo po. Tama? Nagtatrabaho ka po dyan ng 8 to 5. Ngayon, pumasok ka sa negosyong sinasabi ko. For as low as 25,000, meron ka na pong food cart franchise. Tingnan mo po ito Ngayon, meron kang food cart franchise, hindi po ikaw yung nagbabantay dyan. Bakit? Kasi meron kang i-hire na tagapagbantay. Nagtatrabaho ka ng 8 to 5 sa trabaho mo. Ngayon, at the same time, yung taon na hire mo para magtrabaho sa iyo, magbantay ng food cart mo, nag-work din siya ng 8 to 5. Kunwari, nagnineto ka ng 300 pesos. 300 pesos per day net. Lahat ng overhead expenses mo for that day, na less na doon sa benta mo maghapon. Nagneto ka na lang ng 300. Yung 300 po, i-times mo po ng 30 days yan. Alam niyo po kung magkano yan? Lalabas po niyan is 9,000. Yung 9,000 po, bilang part-time mo sa negosyo mo, pero hindi ka nagbabantay, malaking bagay po yan. Tingnan mo 8 to 5 dito, at the same time, 8 to 5 sa trabaho. Yung oras mo, na doble na, naging times 2. Kumikita ka sa work mo, dahil nag-invest ka sa negosyo, kumikita ka ng 9,000. Nakatulong ka pa dun sa tao na walang trabaho. Bakit? Kasi siya mismo, kung pamangkin mo yan, kaibigan mo yan, kapitbahay mo walang trabaho, nahiro siya, para magkaroon siya ng work. Ngayon, 10,000 plus 9,000, nagneto ka po sa buong isang buwan sa negosyo mo at sa trabaho mo ng 19,000, which is napakalaking bagay. Imagine po, 9,000. Alam mo yung 9,000 po na yan, pag tinimes mo ng isang taon yan, times 12 yan, aabot po yan ng 108,000. Tingnan nyo 108,000 net. Ngayon, magkano po ba ang franchise? Dapat yung negosyo mo magkaroon ka ng expansion. Hindi lang isa. Like what I said, sa laking sinasabihan ko ng explain ko ito, kunwari meron kang isang taxi. Yung taxi mo nasira, na overhaul, hindi na nakakabiyahe, wala nang bumabiyahe, wala kang income. Pero kung saan po taxi mo, masira man yung 5, may 5 ka pa na bumabiyahe, may income ka. Dapat ganon. Dapat, lawakan mo yung, dahil sa business world ka na, iisipin mo na palaki, hindi paliit. Yun naman to kunwari, 108,000. Yung 100,000 dyan, magkano po ang isang food cart franchise? Ang isang food cart franchise po is 25,000. Mag-additional ka ng 4 ulit. Tama? Pero hindi na galing sa sariling bulsa mo. Galing na yun dun sa kinita mo, dun sa isang food cart na ininvesan mo. Way back 1 year ago. Tama ba? Ngayon, 4 na food cart po yan. Magkakaroon ulit ng 4 na food cart. Ngayon, mag-hire ka ulit ng 4 na tao. Ibig sabihin, hindi na naman po ikaw ang nagbabantay kasi meron kang trabaho. Tama? Nakatulong ka pa sa mga taong walang trabaho ulit. Ngayon, eto ngayon. Yung lahat ng tao na yan, 8 to 5 din. 8 to 5 din yung 8 to 5 din yung oras nila. Tingnan mo to Ayan. And then, ang kinikita mo kada isang food cart ulit is 300 na lang ulit. 300, 300, 300. Imagine, kung isa-isa 300, sa isang buwan po yun, ganun din yun. Meron ka rin 9,000. Pero ilan na yung food cart mo? Dahil 5 na yung food cart mo, 1, 2, 3, 4, 5, itatimes mo siya ngayon, 9,000, tignan mo po siya dito 9,000, i-times mo po yan ng 5. Aabot po yan ng 45,000 sa isang buwan. 45,000 sa isang buwan. Mas malaki na ngayon ang kinikita mo sa negosyo
kaysa dun sa trabaho mo. Pero, okay pa rin yun. May work ka, 10,000, ang nagiging part-time mo na ngayon yung work mo. Bakit? Kasi yung business mo lumalaki na siya. Imagine, itimes mo pa lang ng 10 months yan. Kung ganyan pala nangyayari. Meron ka na po agad na 450,000 for 10 months. So, ganun po ang negosyo. Hindi mo alam kung kikita ka, hindi mo rin alam kung hindi ka kikita. Kasi ang negosyo po, lahat po ng business may risk. Pero pag napag-aralan mo ang negosyo mo, lahat po ng negosyo kasi na pumasok, even yung malalaking mga big time player ngayon sa business, lahat po sila nagsimula sa maliit, yung iba nagsimula sa malaki, pero meron po silang dinadaanan na pagkalugi minsan kasi nila pag-aralan. Pero kung ikaw, dahil maliit na yung kinapitan mo at malaki na para sa'yo yan, tama ba? Ngayon, pag-aaralan mo yung negosyo mo para hindi ka malugi. Okay lang po ba yun? Pero